Maligayang Pasko po mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, nakaagulat po ito mga tambay. Si Kamanong din po nagulat dahil po matagal na pong hindi politiko at senador si Manny Pacquiao, di po ba? Dalawang beses na po siya natatalo. At ito pong huli ay sumama po siya sa Binagongang Pilipinas. At hindi rin po siya nanalo, mga kabayan. Pero ang nakapagtataka, kahit po wala siya sa politika, ay nagkaka-budget pa rin po siya, mga kabayan. Ito po ang issue po ngayon sa kanya. Meron po siyang sinasabi umano na nakuhang budget para po sa mga proyekto ng Sarangani, mga kabayan, ay hindi po bababa sa 200 million. Samantalang hindi na po siya politiko. Unbelievable. Nakapagtataka nga. Pakinggan po natin ito pong issue na kumakalat ngayon mga tambay kay Manny Pacquiao. Bakit kaya nagkaganito si Pacquiao? Kinain na po at nilamo na po ng sistema. Kaya, pakinggan po natin. Former Senator Manny Pacquiao allegedly requested for 200 million pesos worth of infrastructure projects in Sarangani under the 2025 national budget. Based on documents obtained by Billionaire News Channel and Politico, Pacquiao reportedly sought a flood control structure in Barangay Ladol, Alabel, and roadworks in Demoloc, Little Baguio, each valued at around 100 million pesos. This even if Pacquiao is no longer a sitting senator, having been defeated in the 2022 elections. Former Senator Manny Pacquiao allegedly requested for 200 million pesos worth of infrastructure projects in Sarangani under the 2025 national budget. Based on documents obtained by Billionaire News Channel. Grabe 2025 po, ito po mga tambay. Napakalakas naman po ni Manny Pacquiao mga kabayan sa pamahalaan at sa DPWH. Mga kabayan, nakapagre-request po siya. At hindi na po siya politiko. Ano kaya nangyari? Napakasarap po silipin yan. Yan po ba ay naayon po ba sa saligang batas po natin yan? Na kahit hindi ka na politiko, ay po pwede ka pang mag-request ng budget mga tambay para sa mga proyekto na sinasabi po nga ginamit daw po sa Sarangani, mga kabayan. Ibang klase po, mga kabayan. 200 million. Ang nakapagtataka, hindi ka na politiko. Matagal ka na hindi senador. 2 beses ka na natatalo. Natalo ka itong taon na ito. Natalo ka rin noong nakaraang 2022. Hindi ka nanalo. Pero, nakapagre-request ka pa. Unbelievable. Anong klase, ano na nangyari kay Manny Pacquiao mga tambay? Mukhang nilamo na rin po ba ng sistema ng stylan ng mga buhaya sa gobyerno? Ganyan na rin po ba si Manny Pacquiao mga tambay? Naging systematic o sinasabing nilamo na siya ng mga buhaya at nagiging buhaya na rin po kaya siya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ibang klase si Manny Pacquiao. Kaya pala. At talagang hindi rin basta pala kaalyado mo, no, mga bayan. Dahil nakipag-alyansa po si Pacquiao sa Binagongang Pilipinas Hindi po ba? Nakapagtataka mga kabayan. Pagka pala ikaw ay kaalyado, kahit hindi ka nanalo, po pwede ka palang balatuhan ng proyekto. Mga kabayan, ganon. Ganon pala, mga kabayan. O kaya hindi naman kaya si Manny Pacquiao isa na rin kontraktor. Kumukuha ng proyekto sa gobyerno. Hindi kaya, mga kabayan? Ang tanong, hindi naman kaya ghost project yan? Yan sinasabi pong mga proyekto o project dyan sa Sarangani, mga kabayan, ibang klase. Nakakagulat lang si Manny Pacquiao. Ibang klase. Ubod na ng yaman ito Hindi mo ba? Si Manny Pacquiao po ay ubod na ng yaman. Napakarami na pong pera. Kung sa pera lang.
pero nilalamon din po pala ng sistema ng politika. Sa bagay, yung mga mayayaman nga na sinasabi nga natin di ba? Yung mas mayaman nga sa kanya na sinasabing napakaraming ginto. Mapakaraming ginto, pero hindi pa rin tumitigil ng pagnanakaw umano sa gobyerno. Sa pera ng taong bayan, mas maraming ginto daw yon, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, magmula sa kanilang lolo, lola, hanggang ngayon sa anak at sa apo at sa asawa, mga kababayan, isang damukal na issue ng korupsyon. Si Manny Pacquiao kaya, susundin kaya ang yapak nung maraming ginto? Kaya po nagpapakamatay din pala umano si Manny Pacquiao na makabalik sa kapangyarihan dahil po sa ganitong lakaran, mga kabayan. Easy money, bagay na bagay po sa pangalan niya, money, easy money. Pagka nasa gobyerno ka, ibang klase. Kaya itong si Pacquiao, mga kabayan, pagka po si Vice President ay naging presidente ng Pilipinas, baka po ito, mga tambay, ay masilip. At nagkaroon na rin po ng problema ito, di po ba? Noong mga panahon ni Gloria o ni Pinoy, umano, may problema na rin po ito sa mga taxes. Hindi po ba? Taxes po. Nagkaroon na po ng issue ito sa mga tax. At ganun din po si Bongit. Hindi po ba? Si Bongit po ay meron din pong issue ng mga tax, yung mga sinasabing state tax, yung mga namana. Yung mga namana nila o yung mga ari-arian ng dating Pangulong Marcos Sr., hindi po ba? Na hindi po yata ipinagbabayad ng buwis umano at kung ano-ano pa mga tax na hindi po nila binayaran yata sa Estado. At bilyon po yata ang halaga, ang issue. Ang issue po umano ng taxes din ng mga Marcos, mga kababayan. Kaya ito po si Pacquiao, mga kababayan, nagtataka lang po si Kamanong. Uulitin ko po, nagtataka lang si Kamanong. Nakakakuha ka ng pondo? Nakakakuha ka ng proyekto? Nabibigyan ka? Mga kabayan, nailalagay ka doon sa budget ng DPWH? Pagka po pala, pwede pala tayong mag-request din, mga kabayan. Kung si Manny Pacquiao, hindi na politiko Hindi na siya politiko. Nakapag-request siya ng daan-daang milyon, 200 million. Pwede na rin po pala tayo mag-request dahil hindi naman tayo politiko. Di po ba? Baka bigyan din po tayo. Magsabi lang tayo ng proyekto natin, mga kababayan. Dito po sa DPWH at siyempre po sa gobyerno po ng Binagoong Pilipinas na tinatawag po ng kanyang ate na si Bongit at si Bangag. Ay mag-request na rin po tayo, mga tambay. Kahit pala ikaw ay hindi lingkod bayan, mga kabayan, at hindi ka politiko, ay makakuha ka pala ng daan-daang milyon sa DPWH, mga kabayan. Basta magsabi ka lang na meron kang proyekto. Unbelievable. Kaya ito pong si Manny Pacquiao, mga tambay, ay nilamo na po yata umano ng sistema na bulok. Napakarami pong pwedeng kunin ni Manny Pacquiao, mga kabayan. Ang kinuha pa niya, yung mga bulok. Ang sinamahan niya pa, meron naman pong matino na mga politiko pa sa ating bansa, katulad ng mga Duterte, ng Vice President. Bakit ang sinamahan pa ni Manny Pacquiao ay ang mga bulok at mga magnanakaw umano? At mukhang siya po ay nilalamo na po ng sistema, mga kababayan. Nakapangihinayang si Manny Pacquiao. Nakapangihinayang. Ibang klase po pala pagka nalulunod ka na sa kapangyarihan at pera, ay sinasamba mo na pala ito umano. Ayaw mo nang mawala ang mga ito sa pagkatao mo. Kaya patuloy mo itong pararamihin ng pararamihin kahit po sa hindi magandang pamamaraan. Hindi kaya. Maraming salamat po, mga tambay. Ibang klase po si Manny Pacquiao. Thank you po, mga tambay, sa mga nagusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa ating po mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Shoutout po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong.
Thank you po. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona, Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, magkaisa po tayo. Ipanalangin po natin na tayo pong lahat at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at ang ating buong sambahanan ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Maligayang Pasko po. God bless po sa atin lahat. Ingat-ingat po. Paalam po. Bye-bye.